Isang abandonadong cargo truck sa gilid ng Maynila. Nang buksan, nagulantang ang mga residente nang makita ang 29 na bangkay na nakasalansan ng maayos sa loob. Sa simula, inakala itong gawa ng isang sindikato ng human trafficking, ngunit ang magkakaparehong sugat sa katawan ng mga biktima ay nagbunyag ng isang bagay na mas nakakapanindig balahibo. Sino ang utak sa likod ng trahedyang ito, at bakit siya ang pinakamapagkakatiwalaan ng mga tao? Nang gabing iyon, tahimik ang mga kalye sa lumang industrial zone sa gilid ng Maynila. Bahagyang patay ang mga ilaw sa kalsada, nag-iwan ng malabong ilaw na sapat lamang upang makagawa ng malabong anino sa bitak-bitak na aspalto. Hindi maraming sasakyan ang dumadaan. Matagal nang inabandona ang lugar na yon. Mayroon lamang ilang lumang bodega at bakanting lot na bihira ng gamitin. Isang driver ng jeepney na nagngangalang Mang Tonyo ang dumaan. Katatapos lang niyang ihatid ang huling pasahero nito sa isang maliit na terminal sa dulo ng bayan. May napansin siyang kakaiba. Isang puting cargo truck ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa malayo, mukhang ordinaryo lang ang truck, ngunit ang ipinagtataka niya ay ang posisyon nito. Nakita na niya ang truck na yon simula pa noong 3 gabi na ang nakakaraan, na natili sa parehong lugar nang hindi gumagalaw kahit kaunti. Nagpasya si Mang Tonyo na huminto saglit. Sinindihan niya ang kanyang sigarilyo, sinusubukang labanan ang antok. Ngunit isang matalim na amoy ang biglang suminghap sa kanyang ilong. Isang matinding amoy ng bulok na bangkay. Lumingon siya sa direksyon ng truck. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. Aba, baka may patay na hayop sa loob, bulong niya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit mas nangingibabaw ang pagtataka. Dahan-dahan siyang lumapit. Mabigat ang bawat hakbang. Para bang may puwersang nagtutulak sa kanya na umalis, ngunit mayroon ding humihila upang mas malaman pa. Nang tumayo siya sa tabi ng truck, may nakita siya. Isang maitim na likido ang tumutulo mula sa siwang ng likurang pinto. Yumuko si Mang Tonyo, sinindihan ang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone. Mas matindi ang amoy hanggang sa masuka siya. Umurong siya ng ilang hakbang, nataranta, at agad na tumawag sa pulisya gamit ang nanginginig na mga kamay. Di nagtagal, narinig ang tunog ng sirena. 2 patrol car ang dumating, kasunod ng ilang pulis na armado. Si Major Arman, ang hepe ng lokal na pulisya, ay bumaba mula sa kanyang sasakyan. Nasa edad 40 siya, may matatag na mukha at matatalim na mata. Agad siyang lumapit sa truck. Ano yan, Mang Tonyo? Tanong ni Major Arman, kilala ang mukha ng driver dahil madalas itong makita sa paligid ng terminal. Pipasensya na, Major. Hindi ko kaya ang amoy. Parang may kung anong nasa loob, sagot ni Mang Tonyo ng pautal-utal. Nagbigay ng senya si Major Arman sa kanyang team. 2 pulis ang may hawak na baril, habang ang isa pa ay may dalang bakal na bareta upang buksan ang likurang pinto ng truck. Lahat ng mga residente na nagsimulang dumating ay pinilit na lumayo. Ilang tao lamang ang naglakas loob na sumilip mula sa malayo. Sa isang malakas na paghila, bumukas ang kandado ng pinto ng truck. Nang buksan ang pinto, sumambulat ang mamasa-masang hangin ng gabi na hinaluan ng bulok na amoy. Agad na tinakpan ng mga tao ang kanilang ilong at umurong. Ilang residente pa nga ang sumigaw at tumakbo ng takot. Ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa lahat. Mga katawan ng tao ang nakasalansan, nagpapatong-patong, maputla at matigas. May 29 na bangkay na tahimik na nakahiga. Ang ilan ay nakadilat pa ang mga mata, tila nakatitig sa kawalan patungo sa pinto. Buo pa ang kanilang mga katawan, walang matinding bulok, ngunit malinaw na wala ng buhay. Napatayo si Major Arman saglit. Maraming taon na siyang humahawak ng mga kaso ng krimen, mula pagnanakaw hanggang pagpatay. Ngunit kakaiba ang tanawing ito. Ang dami ng mga biktima, ang paraan ng kanilang pagkakalagay, at ang kalagayan ng mga katawan na tila pinanatiling maayos ay nagpatayo ng kanyang balahibo. Dalian nyo, secure ang lugar. Huwag ninyong hayaang lumapit ang mga residente, sigaw ni Major Arman. Malakas ang kanyang boses ngunit nanginginig. Agad na ipinatawag ang forensic team. Isa-isang dumating ang mga ambulansya. Mas dumami ang mga residente. May ilang nagre-record gamit ang cellphone. Bagamat paulit-ulit nang pinapaalalahanan ng pulisya, naging magulo ang sitwasyon. Narinig ang pag-iyak mula sa ilang tao na umamin na nakilala ang damit ng isa sa mga biktima.
Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang babae na nakasuot ng itim na jacket na may dalang malaking bag na puno ng medikal na kagamitan. Siya si Ea Isabel, isang forensic na doktor ng pulisya na kilala sa kanyang pagiging masinop. Tumingin siya sa loob ng truck, naninigas ang kanyang mukha. 29. 29 ang bilang, Major Arman, mahina niyang sabi. Diyos ko, bulong ni Major Arman, pinipigilan ang galit at takot na magkahalong damdamin. Dahan-dahang pumasok si Ea Isabel, sinusuri isa-isa ang mga nakasalansang na katawan. Mahusay ang kanyang mga kamay bagamat hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat. Sabay-sabay silang namatay. Walang palatandaan ng paglaban. At tingnan, buo pa ang kanilang mga katawan. Para bang may sadyang nagtiyak na hindi sila masisira. Tinitigan siya ni Major Arman. Ibig mong sabihin, hindi ito aksidente? Hindi. Ito ay isang bagay na mas malaki, sagot ni Ea Isabel sa malamig na tinig. Samantala, malayo sa likuran nakatayo si Mang Tonyo. Nanginginig ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil halos 3 gabi niyang hinayaang nakaparada ang truck nang hindi nagre-report. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang gabing iyon ay gugulo sa kanyang buhay magpakailanman. Dahan-dahang isinara ni Major Arman ang pinto ng truck at lumingon sa kanyang mga tauhan. Simula ngayong gabi, ang lugar na ito ay isang crime scene. Walang papasok ng walang pahintulot. At isang bagay pa, anya, tumingin sa mga residente na marami pa ring nagre-record. Huwag ninyong hayaang kumalat ang balitang ito bago natin malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngunit alam niyang isa lamang itong pag-asa. Sa loob ng ilang minuto, ang mga larawan mula sa cellphone ng mga residente ay kakalat sa social media at bukas ng umaga, buong Maynila, marahil buong bansa, ay magugulantang. Sa kanyang puso, naramdaman ni Major Arman ang masamang kutob. Hindi ito ordinaryong kaso. At alam niyang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang bangungot. Kinabukasan matapos ang pagkakadiskubre ng puting cargo truck sa lumang industrial zone ng Maynila, punong-puno ng tensyon ang himpilan ng pulisya. Patuloy na nagriring ang telepono. Nakapalibot na ang mga mamamahayag sa harap ng bakuran, at nagsimula nang dumating ang mga pamilya ng mga nawawalang miyembro ng pamilya na may mukha na puno ng pag-aalala. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkakadiskubre ng 29 na bangkay. Bagamat buong gabi ay todo-todo ang pagtatago ni Major Arman. Mas mabilis kumilos ang digital na mundo kaysa sa mga regulasyon ng pulisya. Nakaluklok si Major Arman sa kanyang opisina, nakatitig sa computer screen na puno ng mga paunang ulat. Pula ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Sa kanyang kamay ay may hawak pa ring malamig na kape. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Malaki ang pagkakaiba ng kasong ito sa ordinaryong aksidente o krimen. Kinatok ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ea Isabel na may matensyon na mukha, may dalang makapal na folder na naglalaman ng paunang forensic examination. Matatag ang kanyang mga hakbang bagamat malinaw na nakikita ang pagod sa kanyang mga mata. Major Arman, kailangan kong makipag-usap ngayon. Hindi na ito maaaring ipagpaliban, anya. Tumango si Major Arman, nagbigay ng senyas na umupo. Ano ang nahanap mo, Isabel? Binuksan ni Ea Isabel ang folder, ipinakita ang mga larawan mula sa autopsy. Napahinga ng malalim si Major Arman, inihahanda ang kanyang isip. Sanay na siyang makakita ng mga bangkay, ngunit lumitaw pa rin ang pakiramdam ng paninikip ng dibdib nang makita ang mga larawan ng mga biktima na nakasalansan kagabi. Lahat ng biktima ay namatay sa parehong paraan, dahan-dahan ngunit matatag na sabi ni Ea Isabel. Itinuro niya ang larawan ng isa sa mga biktima. Tingnan mo rito, may maliit na sugat, parang tuldok sa likod ng leg. Halos hindi makikita kung hindi susuriing mabuti. Lumapit si Major Arman. Sigurado ka na lahat ay may parehong marka. Tumango si Ea Isabel. Sinuri ko na ang mahigit 10 biktima. Naroon ang sugat sa parehong lugar na may parehong hugis. Parang tusok ng malaking karayom, hindi sugat ng karahasan. Umupo si Major Arman, nakakunot ang kanyang noo. Kaya sila ay tinurukan. Maaaring. Ngunit hindi ito ordinaryong injection. Hindi ko pa matukoy ang likido na pumasok. Ang dugo ng mga biktima ay nagpapakita ng kakaibang reaksyon. Mayroong isang uri ng kemikal na deposito na hindi tumutugma sa mga karaniwang gamot.
Kailangan kong ipadala ang sample sa Central Laboratory sa Maynila para sa tumpak na resulta. Saglit na nanahimik ang silid. Narinig lamang ang tunog ng orasan. Naramdaman ni Major Arman na tuyo ang kanyang lalamunan. Alam niyang habang lumalalim ang investigasyon na ito, mas malaki ang bagyong darating. Kung totoo na namatay sila lahat dahil sa injection. Ibig sabihin, ito ay isang pinagplanuhang pagpatay, sabi ni Major Arman sa wakas. At ang katotohanan na buo pa ang kanilang mga bangkay, iyon ang nakakapagpaalala sa akin. Dahan-dahang isinara ni Ere Isabel ang kanyang folder. Ganoon din ang iniisip ko. Kadalasan, kung iniiwan lang ang mga bangkay, sa loob ng 2 o 3 araw, malala na ang kanilang kondisyon. Ngunit ang kanilang mga katawan ay tila pinananatiling sariwa. May preservative. Marahil isang uri ng kemikal na likido na ininiksyon bago o pagkatapos silang mamatay. Tumayo si Major Arman mula sa kanyang upuan, naglakad pabalik-balik. Baliw ito. Sino ang kayang gumawa ng ganito? 29 na tao, Isabel, hindi 2 o 3. Naputol ang pag-uusap dahil sa katok sa pinto. Pumasok ang isang batang pulis na may mukha na natataranta. Sir, sa labas ay maraming pamilya na naghihintay. Sigurado silang may kamag-anak sila sa mga biktima. Payagan ba natin silang makita? Nag-isip saglit si Major Arman. Hindi na yon. Lahat ay kailangang sundin ang proseso. Kailangan muna nating kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Gayunpaman, malinaw na narinig ang sigawan mula sa labas ng silid. Isang ina ang sumisigaw ng histerikal, binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na nawawala simula pa noong 1 linggo. Ang pag-iyak at sigawan ay bumalot sa silid, nagpapadagdag sa tensyon. Tiningnan ni Ere Isabel si Major Arman. Hindi natin sila kayang pigilan ng matagal. Habang itinatago natin, mas lalaki ang pressure. Nakakakuha na ang media ng impormasyon. Mabilis na pinunasan ni Major Arman ang kanyang mukha. Alam ko. Ngunit kung pabaya tayo, mawawalan tayo ng kontrol. Kailangan muna nating makahanap ng iba pang pahiwatig bago sumabog ng mas malaki ang kasong ito. Muling binuksan ni Ere Isabel ang kanyang folder, kinuha ang isang plastik na naglalaman ng maliit na bagay. Nahanap ko ito sa isa sa mga bangkay. Lumapit si Major Arman. Sa loob ng plastik ay may manipis na metal na parang sirang karayom. Ano ito? Tanong ni Major Arman sa mahinang boses. Hindi pa ako sigurado, ngunit ang hugis nito ay hindi karaniwang medical needle. Mas mukhang espesyal na injection device, marahil para sa pagpasok ng likido sa tiyak na dosis. Sino mang gumawa nito, alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Matagal na tiningnan ni Major Arman ang maliit na bagay na yon, tila sinusubukang basahin ang sagot mula sa piraso ng metal. Isabel, may masamang kutob ako. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Mayroong isang tao na may espesyal na kakayahan sa likod ng lahat ng ito. Tumingin si Ere Isabel sa kanya ng seryoso. Ang tanong, Major Arman, bakit ang 29 na tao na ito? Hindi sila mga importanteng tao. Karamihan sa mga biktima ay mga manggagawa, manual laborer, at mayroon pang ang mga walang tirahan. Walang malinaw na pattern. Natahimik si Major Arman. Ang mga salita ni Ere Isabel ay tumagos sa kanyang lohika. Alam niyang ang bawat malaking kaso ay laging may motibo, laging may pattern, ngunit sa pagkakataong ito ay tila pinipili ng salarin ang mga biktima ng random o pinipili sila dahil inakala niyang walang sinumang hahanapin. Biglang muling kinatok ang pinto. Pumasok muli ang batang pulis, sa pagkakataong ito ay mas maputla ang mukha. Sir, may bagong natagpuan sa lugar ng truck. Ang mga residente na naglilinis sa paligid ng lugar ay nakakita ng isang itim na bag at sa loob nito ay may ilang dokumento at maliit na bote na naglalaman ng likido. Agad na tumayo si Major Arman. Dalhin mo rito ngayon din eh. Lumingon si Ere Isabel kay Major Arman, lumaki ang kanyang mga mata. Kung totoo na may bote ng likido, marahil iyon ang sangkap na ginamit upang patayin sila. Nagsara ang kamao ni Major Arman. Kung gayon, ito ang magiging panimula natin. Malalaman natin kung sino ang sapat na baliw upang gawin ang lahat ng ito. Tumango si Ere Isabel bagamat puno pa rin ng takot ang kanyang mukha. Alam niyang ang kasong ito ay nagbukas pa lamang ng pinto sa isang mas madilim na lihim.
At sa labas, naghihintay pa rin ang mga pamilya ng mga biktima ng sagot na maaaring mas masakit kaysa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, ang bakuran ng himpilan ng pulisya sa Maynila ay naging parang larangan ng digmaan. Dose-dosenang mamamahayag ang nagsisiksikan, may mga kamera, mikropono, at cellphone na patuloy na nag-ilaw. Nagkakagulo sila, tinatawag ang pangalan ni Major Arman. Ang tunog ng busina ng mga kotse na natrapik ay hinaluan ng sigawan at iyak ng mga pamilya ng biktima na dumating upang humingi ng sagot. Sa gitna ng karamihan, isang ina ang histerikal na sumisigaw habang may hawak na larawan ng kanyang anak. "Ibalik niyo ang anak ko. Huwag niyo silang itago sa amin." Pumutok ang kanyang iyak, nagpapainit sa kapaligiran. Sumigaw din ang ilang iba pa, binabanggit ang pangalan ng kanilang mga nawawalang kamag-anak. Nakatayo si Major Arman sa likod ng salamin ng bintana ng kanyang opisina, tinitingnan ang magulong tanawin sa labas. Namumula ang kanyang mga mata dahil halos isang oras lang siyang nakatulog magdamag. Alam niyang sa madaling panahon ay kailangan niyang lumabas at magbigay ng opisyal na pahayag. Ngunit ano ang sasabihin niya? Ang mga katotohanan na mayroon sila ay kalahati pa lang, puno ng misteryo. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ire Isabel na may seryosong mukha. "Major Arman, kung patuloy na ipagpapaliban, maaaring sumabog ang sitwasyon. Ibinubulsa na tayo ng media. Nagsusulat sila na parang hindi magaling ang pulisya." Kinuskos ni Major Arman ang kanyang sentido. "Alam ko, Isabel, ngunit kung ilalabas ko ang lahat ng katotohanan ngayon nang walang malinaw na ebidensya, mas magmumukha tayong mahina." Umupo si Ire Isabel, matalim na tinitigan siya. "Kahit papaano, bigyan mo sila ng pag-asa. Sabihin mo na nagtatrabaho tayo ng husto, na makikilala ang mga biktima at mahuhuli ang salarin. Kung hindi, mawawala ang tiwala ng publiko." Tiningnan ni Major Arman ang orasan. Halos tanghali na at nananatili pa rin ang mga mamamahayag sa labas. Huminga siya ng malalim. "Sige, haharapin ko sila." Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pangunahing pinto ng himpilan ng pulisya. Lumabas si Major Arman na may maayos na uniforme, kasama ang 2 tauhan. Agad na sumabog ang mga boses ng mamamahayag. Inabot ang mikropono sa kanyang mukha. Patuloy na kumukuha ng larawan ang mga kamera. "Major Arman, totoo bang may 29 na bangkay na natagpuan sa isang cargo truck? Ang mga biktima ba ay mga illegal migrant workers? Sino ang may pananagutan? Mayroon bang international syndicate sa likod ng kasong ito?" Sunod-sunod na dumating ang mga tanong na parang bala. Itinaas ni Major Arman ang kanyang kamay, sinusubukang pakalmahin ang mga tao. "Mga kapatid, totoo na may 29 na biktima na natagpuan sa loob ng isang cargo truck sa lumang industrial zone. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa kami ng pagkakakilanlan. Hinihiling ko sa lahat ng panig na maging pasensyoso. Ang pulisya ay nagtatrabaho araw at gabi upang malaman kung sino ang salarin sa likod ng trahedyang ito. Hindi nasisiyahan ang mga mamamahayag. Totoo ba na may mga palatandaan na sadyang pinatay ang mga biktima? May impormasyon mula sa mga pamilya na buo pa ang katawan ng mga biktima, hindi tulad ng ordinaryong bangkay." Natahimik si Major Arman ng isang segundo bago maingat na sumagot. "Lahat ng posibilidad ay iniimbestigahan namin. Sa ngayon, hindi ako makapagbibigay ng karagdagang detalye." Nagsimula nang maging magulo ang karamihan. Sumigaw muli ang ilang pamilya ng biktima, inakusahan ang pulisya ng pagtatago. Isang may edad na lalaki ang lumapit. Puno ng galit ang kanyang mukha. "Huwag niyo kaming isipin na bobo, sir. Nawawala ang anak ko 1 linggo na ang nakakaraan. Ngayon ay nakita niyo ang mga bangkay ngunit sinasabi niyo pa rin hindi malinaw. Kailangan namin ng kasiguruhan." Tiningnan ni Major Arman ang lalaki at yumuko saglit. "Nauunawaan namin ang inyong pagdurusa. Nangangako kami na lahat ng biktima ay makikilala isa-isa. Walang itatago. Ngunit hindi sapat ang pangakong iyon upang pakalmahin ang galit. Lalo pang lumakas ang mga protesta. Abung-abala ang mga mamamahayag sa live na pag-ere at sa loob ng ilang minuto ay kumalat na ang balita sa buong bansa. Lumitaw ang mga sensasyonal na headline. Maynila, Niyugyog ng trahedya ng truck of death. Pulisya, mabagal, umiiyak ang mga pamilya ng biktima. 29 misteryosong bangkay ang nagpagulantang.
Bumalik si Major Arman sa kanyang opisina, bumagsak sa upuan na may mabigat na paghinga. Alam niyang ang kanyang posisyon ngayon ay parang nakaupo sa mainit na upuan. Nagsimula nang tumawag ang mga nakakataas mula sa sentro, humihingi ng paliwanag. Muling pumasok si E.R. Isabel. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang karagdagang resulta mula sa lokal na forensic laboratory. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Sir, may nahanap pa akong iba. Napatingin si Major Arman, pagod ang kanyang mga mata. Ano pa? Binuksan ni E.R. Isabel ang mga dokumento. Mula sa itim na bag na natagpuan malapit sa lugar, ang likido sa bote ay nagpakita ng hindi karaniwang kemikal na nilalaman. Hindi ito ordinaryong gamot sa ospital, mas mukhang tissue preservative. Kung ito nga ang ininiksyon sa mga biktima. Ipinapaliwanag nito kung bakit nanatiling buo ang kanilang mga katawan. Matatalim na tiningnan ni Major Arman. Kaya may sadyang nagpapanatili sa kanila na mukhang sariwa. Dahan-dahang tumango si E.R. Isabel. Para bang nais ng salarin na manatili silang malinaw na nakikita kahit patay na. Parang mensahe na sadyang iniwan. Biglang lumamig ang silid. Naalala ni Major Arman ang mga mukha ng mga biktima kagabi. Ang mga walang lamang mata na nakatitig sa pinto ng truck. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng silid, pumasok ang isang batang pulis, maputla ang kanyang mukha. Sir, may gustong makipag-usap sa inyo, sabi niya. May nakita siyang testigo bago natagpuan ng truck. Mabilis na tumayo si Major Arman. Sino siya? Isang matandang lalaki, sir. Ang pangalan niya ay Mang Kiko. Sinabi niya na nakita niya ang truck na huminto sa lugar 3 gabi bago ito natagpuan at bumaba ang driver. Ngunit hindi ito ordinaryong tao. Tiningnan ni Major Arman si E.R. Isabel. Nagkatinginan silang dalawa na may pakiramdam ng tensyon. Ito marahil ang simula ng isang tunay na pahiwatig. Ngunit alam nilang ang bawat hakbang pasulong ay magbubunyag ng mas madilim na lihim. At sa labas, ang mga alon ng media at publiko ay hindi titigil sa pagpindot hanggang sa lumabas ang katotohanan o hanggang sa may isang isakripisyo. Noong tanghaling iyon, mas malamig ang pakiramdam sa interrogation room ng himpilan ng pulisya sa Maynila. Bahagyang kumikislap ang mga neon light, puno ng gasgas ang kahoy na mesa, at nakasabit sa hangin ang manipis na amoy ng usok ng sigarilyo. Si Mang Kiko, isang matandang lalaki na mahigit 60 taong gulang, ay nakaupo sa upuan na may mukha na nag-aalala. Umuulan ang kanyang balbas, pagod ang kanyang mga mata, ngunit matalim pa rin ang kanyang tingin. Sa kanyang harapan, nakasandal si Major Arman na mag-cruise ang mga kamay. Seryoso siyang nakatingin sa matanda, habang nakaupo sa tabi si E.R. Isabel, sinusulat ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Kwento ka mula sa simula, Mang Kiko, sabi ni Major Arman sa kalmado, ngunit may diin na tinig. Huminga ng malalim si Mang Kiko. Gabi bago natagpuan ng truck, pauwi ako mula sa simbahan. Mga 9:00 ng gabi noon, tahimik ang kalsada. Nakita ko ang puting truck na huminto malapit sa lumang bodega. Bumaba ang driver. Lumapit si Major Arman. Nakita mo ba ng malinaw ang mukha ng driver? Umiling si Mang Kiko. Madilim, sir. Pero kakaiba ang lakad niya. Tuwid at maayos. Hindi tulad ng ordinaryong driver ng truck. Naka-doctor's coat siya na may stethoscope na nakasabit sa leg. Naaalala ko ng maayos dahil iyon ang pinakakakaiba. Nanahimik ang silid. Nagkatinginan sina Major Arman at E.R. Isabel. Doktor. Sa gitna ng gabi? Ano ang nangyari pagkatapos? Tanong ni E.R. Isabel. Binuksan niya saglit ang likurang pinto, sinindihan ang flashlight, tapos isinara ulit. Nakita ko lang ng saglit, parang may kamay ng tao na nahulog palabas bago niya mabilis na isinara ulit. Pagkatapos noon, umalis na lang siya. Natakot ako, kaya hindi ako naglakas loob na lumapit. Yumuko si Major Arman, kinatok ang mesa gamit ang kanyang daliri. Ang mga salita ni Mang Kiko ay tumutugma sa kanyang kutob. Hindi pag-aari ng ordinaryong sindikato ang truck na iyon. Mayroong edukadong tao, marahil isang tao sa mundo ng medisina, nakasangkot. Mabilis na isinulat ni E.R. Isabel at pagkatapos ay tiningnan si Mang Kiko. Makikilala mo ba ang taong iyon kung makita mo ulit? Nag-isip saglit si Mang Kiko. Maaaring ang lakad niya, ang kanyang tindig, naaalala ko pa. Tumango si Major Arman.
Sige, napakahalaga ng iyong testimonya, ngunit huwag mong sabihin ito kanino man. Para sa sarili mong kaligtasan. Napalunok si Mang Kiko, nanigas ang kanyang mukha. Naunawaan niya ang ibig sabihin ng babala na yon. Samantala, sa forensic room ng ospital, hindi rin gaanong magulo ang sitwasyon. Ang 29 na bangkay ng mga biktima ay nakahiga pa rin sa mga cooling box. Ang forensic team ay walang tigil na nagtatrabaho, sinusuri isa-isa. Ngunit sa gitna ng mga katawan na nakasalansan, may nakita si Isabel na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo saglit. Nang sinuri niya ang ika-negatibo 27 biktima, isang batang lalaki na may parehong sugat ng injection sa leg, nakaramdam siya ng mahinang pulso sa ugat. Agad na idinikit niya ng mas mahigpit ang kanyang mga daliri. Diyos ko, bulong niya. Buhay pa ang taong ito. Sumigaw si Isabel, tinatawag ang nurse. Dalian nyo, ihanda ang oxygen. Tawagan si Major Arman ngayon din. Agad na inilipat ang biktima sa emergency room. Napakahina ng kanyang katawan, maputla ang balat, namumula ang labi, ngunit dahan-dahan pa ring gumagalaw ang kanyang dibdib. Isinaksak ang intravenous needle at ibinigay ang oxygen. Nagtakbuhan ang mga nurse. Nagbago ang sitwasyon, naging gulo. Di nagtagal, pumasok si Major Arman na nagmamadali. Puno ng tensyon ang kanyang mukha. Isabel, totoo bang may nakaligtas? Tumango si Isabel. Mahina ang pulso niya pero humihina pa rin siya. Kung ipahihintulot ng Diyos, makakapagsalita siya. Nakatayo si Major Arman sa tabi ng kama, nakatingin sa mukha ng biktima. Ang lalaki ay mukhang nasa 30 taong gulang. Magulo ang buhok, mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Malinaw na nakikita ang maliit na sugat sa kanyang leg, pareho ng sa iba. Kung makapagsalita siya, malalaman natin kung sino ang salarin, bulong ni Major Arman. Pagkalipas ng ilang oras, sandaling nagkamalay ang biktima. Bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang labi. Halos hindi marinig ang kanyang boses, isa lamang bulong. Lumapit si Isabel, inilapit ang kanyang tainga sa kanyang bibig. Tulong, mahina niyang bulong. Nagbigay si Isabel ng kaunting tubig gamit ang koton. Dahan-dahang lumunok ang lalaki at muling bumulong. Kami ay pinangakuan ng trabaho. Sinabi na dadalhin kami sa ibang bansa. Ngunit sa silid na yon ay tinurukan kami isa-isa. Nawalan ng malay. Lumapit si Major Arman. Sino ang nagturukan sa'yo? Sabihin mo ang kanyang pangalan. Malakas na umubo ang lalaki. Lumabas ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan. Nag-alarm ang monitor. Sinubukan ng mga nurse na tulungan siya. Ngunit muli niyang binuksan ang kanyang bibig, sinambit ang isang bagay gamit ang natitirang lakas, Reyes. Pagkatapos noon, bumagsak ang kanyang katawan, mahaba ang tunog ng monitor. Tanda na tumigil ang tibok ng puso. Pinikit ni Isabel ang mga mata ng biktima gamit ang nanginginig na kamay, nanahimik ang silid. Nakatayo si Major Arman ng matigas, maputla ang kanyang mukha. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Reyes, kilala niya ang pangalang iyon. Kilala siya ng lahat sa Maynila. Isang opisyal ng kalusugan sa rehiyon, isang pilantropo na madalas lumabas sa lokal na telebisyon upang magbigay ng tulong sa mga mahihirap na komunidad. Isang respetado, minamahal, at itinuturing na anghel ng maraming tao. Nagsara ang kamao ni Major Arman. Kung totoo ito, ibig sabihin ay humaharap tayo sa isang kaaway na mas malaki kaysa sa ating inaakala. Tiningnan siya ni Isabel na may seryosong mukha. Paano kung malaman ng publiko? Siguradong hindi sila maniniwala. Paano magiging mamamatay tao ang isang taong itinuturing na tagapagligtas? Hindi sumagot si Major Arman. Walang laman ang kanyang mga mata na nakatingin sa bangkay sa kama. Ang huling boses ng biktima ay malinaw pa ring umalinggaw sa kanyang tenga, Reyes. Isang pangalan na magpapabago sa direksyon ng investigasyon na ito magpakailanman. Kinagabihan, madilim ang langit sa Maynila, tila nakahawak din ng hininga sa balitang kakagaling lang. Ang pangalan ni Reyes ay umiikot na ngayon sa ulo ni Major Arman ng walang tigil. Isang biktima na halos mamatay ang malinaw na bumanggit sa kanya. At ang testimonya ni Mang Kiko ay nagdaragdag ng paniniwala na ang kasong ito ay mas komplikado kaysa sa unang akala.
Ngunit alam ni Major Arman na ang pag-akusa sa isang tao tulad ni A. Reyes ay hindi madali. Si A. Reyes ay hindi lamang ordinaryong doktor. Siya ang pinuno ng ospital ng Maynila. Kilala bilang isang taong laging lumalabas sa mga charity event, nagtatayo ng mga libreng klinika, at madalas pang bumibisita sa mga liblib na nayon upang magbigay ng gamot ng walang bayad. Madalas na nakikita ang kanyang mukha sa mga billboard. Mainit ang kanyang ngiti at halos lahat ng residente ay itinuturing siyang bayani. Kung padalus-dalus tayo, maaaring kalabanin tayo ng publiko, sabi ni Major Arman habang nakatingin sa board na puno ng mga tala sa silid ng pagpupulong ng mga investigador. Ang taong iyon ay parang anghel sa mga residente. Kailangan natin ng mas maraming ebidensya kaysa sa sinabi ng isang biktima na halos mamamatay. Si Mang Tonyo na kanina pa nakaupo sa sulok ay nagsalita, "Sir, maaari kong subukang imbestigahan ang kanyang personal na buhay. Ang kanyang track record, financial transactions, at maging ang kanyang mga aktibidad sa gabi. Ang isang taong tulad niya ay tiyak na may butas." Tumango si Major Arman. "Magaling, ngunit mag-ingat. Huwag mong hayaang malaman niya na iniimbestigahan natin siya." Nang gabing iyon, nagsimulang kumilos si Mang Tonyo. Sinuyod niya ang lugar ng marangyang bahay ni A. Reyes na nakatayo ng maringal sa gilid ng bayan. Matataas na bakod, mga CCTV camera sa bawat sulok, at mga security guard na nagbabantay ng magpapalit-palit. Mula sa labas, ang bahay ay mukhang tirahan ng isang ulirang opisyal, maayos, maliwanag ang mga ilaw sa bakuran, at malinis na nakaparada ang mga mamahaling sasakyan. Ngunit may isang bagay na nagpakilabot kay Mang Tonyo. Sa likurang bahagi ng bahay, nakita niya ang isang maliit na gusali na parang bodega. Mahigpit na nakasara ang mga bentilasyon at paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng makina na umuugong mula sa loob. Masyadong malaki para sa simpleng imbakan, masyadong tahimik para sa isang marangyang bahay. Itinala ni Mang Tonyo ang lahat sa kanyang kamera. Alam niyang kailangan suriin ng mas malalim ang lugar na yon. Kinabukasan, ipinalabas ng lokal na telebisyon ang balita tungkol sa mga aktibidad ni A. Reyes. Nakita siyang ngumingiti ng magiliw habang nagbibigay ng pagkain sa mga mahihirap na residente sa isang barangay. Nagkakagulo ang mga mamamahayag upang lumapit, nagkawayan ang mga bata at umiiyak ang mga ina sa tuwa. "Hindi siya napapagod sa pagtulong sa amin," sabi ng isang residente sa panayam. "Kung hindi dahil kay A. Reyes, marahil hindi kami makapagpagamot." Sa opisina ng pulisya, pinapanood ni na Major Arman at A. Isabel ang palabas na yon na may malamig na mukha. "Tingnan mo," mahina sabi ni A. Isabel. "Ito ang dahilan kung bakit hindi maniniwala ang mga tao kung sasabihin natin na siya ang salarin. Lahat ay nakakakita ng anghel, hindi demonyo." Nagsara ang kamao ni Major Arman. Kaya nga, habang mas maganda ang kanyang imahe, mas madali niyang maitago ang kanyang krimen. Tiningnan niya si Mang Tonyo na kakapasok lang dala ang makapal na folder. "May nahanap ka ba?" Binuksan ni Mang Tonyo ang folder. Sinuri ko ang personal financial report ni A. Reyes. Malinis sa opisyal, ngunit may kakaibang daloy ng pondo, malalaking halaga, laging binabayaran ng cash ng walang malinaw na paliwanag. Masyadong malaki ang halaga para sa simpleng social assistance. Bukod pa rito, nakakita rin ako ng listahan ng mga boluntaryo na sinasabing kinuha para sa programa ng kalusugan sa nayon. Ngunit sa dose-dosenang pangalan, may ilang tumutugma sa pagkakakilanlan ng mga biktima sa cargo truck. Napatulala si A. Isabel. Kaya, ang mga taong iyon ay hindi biktima ng smuggling, kundi biktima ng sariling programa ni A. Reyes. Tumango si Mang Tonyo. "Sa tingin ko, pinangakuan sila ng trabaho o tulong, ngunit dinala pala sa ibang lugar. Marahil sa bodega na nakita ko sa likod ng bahay niya." Natahimik si Major Arman. Unti-unting nagsama-sama ang mga piraso ng puzzle. Ginagamit ni A. Reyes ang kanyang posisyon, ang kanyang imahe bilang isang pilantropo upang makahuli ng mga biktima ng walang hinala. At kapag nabigo ang eksperimento o anuman ang ginagawa niya, itinapon ang mga bangkay na parang kaso ng smuggling. Ngunit, kailangan pa rin nila ng isang bagay. Tunay na ebidensya. Kinabukasan, nagpasya si Major Arman na personal na magsagawa ng surveillance kasama si Mang Tonyo. Nagpanggap silang dalawa, sakay ng isang lumang kotse na nakaparada malayo sa bahay ni A. Reyes. Mula sa likod ng night vision scope, personal na nakita ni Major Arman. Isang puting cargo van ang pumasok sa bakuran ng bahay.
Hindi ordinaryong sasakyan, katulad ng uri ng truck kung saan natagpuan ang 29 na bangkay. Mula sa likod ng pinto ng bahay, lumabas ang dalawang tao na nakasuot ng puting uniforme. Malinaw na isa sa kanila si Reyes. Ang kanyang ngiti ay nanatiling mainit kahit na nagbibigay siya ng instruksyon sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang kanilang inilalagay sa bodega ay nagpakilabot kay Major Arman. Hindi mga medikal na kagamitan, kundi ilang katawan ng tao na mahina na parang nawalan ng malay. Si Isabel na sumusubaybay mula sa malayo sa pamamagitan ng video call ay halos mahulog ang kanyang cellphone. Diyos ko, hindi sila mga pasyente. Sila ay mga bagong biktima. Umupo si Major Arman, nagliliyab ang kanyang mga mata. Ngayon, alam na natin ang tunay na mukha ng anghel na ito. Hindi siya tagapagligtas. Siya ay isang berdugo na may puting guwantes. Nang gabing iyon sa lihim na talaan ng mga investigador, opisyal na isinulat ang pangalan ni Reyes sa pulang tinta. Pangunahing suspect. Ngunit, alam ni Major Arman na ang paglantad sa isang taong tulad ni Reyes ay hindi magiging madali. Kapag nagkamali, maaaring protektahan ng publiko ang doktor at maaaring mapanganib ang buhay ng mga investigador. Nagsisimula pa lamang ang paghahanap. Nang gabing iyon, mahina ang ulan sa Maynila, nagdaragdag ng madilim na impresyon sa mga kalsada. Kumikislap ang mga ilaw sa kalsada na parang ayaw magbigay ng liwanag at malamig ang hangin na tumagos sa balat. Si Major Arman ay nakaupo sa upuan ng driver, nakatitig sa harap. Sa kanyang tabi, sinusuri ni Mang Tonyo ang maliit na kamera na inihanda para sa pagre-record. Kailangan nating pumasok ngayong gabi, mahina sabi ni Major Arman. Kung hindi, baka bukas ay huli na. Sino ang nakakaalam, baka ilipat na nila ang mga bagong biktima. Lumingon si Mang Tonyo nang nag-aalangan, Sir, puno ng CCTV camera ang bahay na yon. Mahigpit na binabantayan ang bodega sa likuran. Dalawa lang tayo. Huminga ng malalim si Major Arman. Alam ko, ngunit hindi natin maaaring hintayin ang opisyal na warrant. Kung kumalat ang balitang ito, tataka si Reyes. Tandaan, opisyal siya. Maraming kayang bilhin. Sa huli, lumabas silang dalawa mula sa sasakyan, sumiksik sa isang maliit na eskinita sa gilid ng malaking bahay na yon. Pinili nila ang likurang ruta, lumapit sa bodega na napapalibutan ng matataas na pader. Ang mahinang ulan ay nakatulong upang itago ang kanilang mga yapak. Mula sa siwang ng pader, sumilip si Mang Tonyo. Sir, tingnan nyo. Sa harap ng pinto ng bodega, dalawang tao na nakasuot ng puting uniforme ang nakabantay. Tense ang kanilang mga mukha. Matalim ang kanilang mga mata na tumitingin sa paligid. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng makina na umuugong mula sa loob. Ang makinang iyon ay hindi ordinaryong generator, bulong ni Major Arman. Ang tunog nito ay parang cooling machine o malaking medical na kagamitan. Naghintay sila ng halos 1 oras hanggang sa wakas ay pumasok ang dalawang gwardiya sa bodega. Ginamit ni na Major Arman at Mang Tonyo ang pagkakataong iyon upang maingat na tumalon sa pader. Kapwa sila napipigilan ang hininga, mabilis ang tibok ng puso. Nang lumapit sila, nakita ni Major Arman ang isang maliit na pintuan sa gilid na hindi nakasara ng mahigpit. Dahan-dahan niya itong itinulak at agad silang sinalubong ng malamig na hangin. Isang matalim na amoy ng kemikal na likido ang tumagos sa kanilang ilong. Pumasok sila. Sa loob, ang tanawin na kanilang nakita ay nagpatigil sa pagdaloy ng kanilang dugo. Hindi ordinaryong bodega ang gusaling iyon. Ang mga dingding nito ay pinahiran ng puting ceramic tulad ng isang laboratorio. Ilang mahabang mesa ang puno ng mga test tube, syringes, at mga bote ng likido na walang label. Maliwanag na nakasindi ang mga neon light, nagpapakita ng malamig na anino. Sa sulok ng silid ay may ilang bakal na kama na may nakahigang katawan ng tao. Ang ilan ay gising, ang ilan ay hindi gumagalaw. Lahat ay may intravenous tube na nakasaksak sa kanilang braso. Dahan-dahang umuugong ang tunog ng monitor. Tinatakpan ni Mang Tonyo ang kanyang bibig, halos masuka. Diyos ko, hindi sila mga pasyente. Sila ay mga biktima, sir. Lumapit si Major Arman. Matigas ang kanyang mukha, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi maitago ang kanyang galit. Sa dibdib ng isa sa mga biktima, nakita niya ang parehong injection mark tulad ng mga bangkay sa cargo truck. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito ay humihinga pa ang katawan.
Biglang nagdilat ang isa sa mga biktima. Nanginginig ang kanyang labi, sinusubukang magsalita. Tulong, huwag niyo siyang hayaang. Dumating ulit. Yumuko si Major Arman. Sino? Sino ang tinutukoy mo? Ngunit bago pa makasagot ang biktima, narinig ang tunog ng yapak mula sa loob ng koridor ng bodega. Nagtaranta sina Major Arman at Mang Tonyo. Nagmadali silang nagtago sa likod ng malaking metal na kabinet. Bumukas ang pangunahing pinto. Ang lumabas na figura ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Si Air Reyes. Pumasok siya ng tahimik, nakasuot ng malinis na puting coat. Hindi pareho ang kanyang ngiti tulad ng sa telebisyon. Sa pagkakataong ito ay malamig, walang emosyon. Dalawang assistant ang sumusunod sa kanya, may dalang tray na puno ng syringes. Siguraduhin na tama ang dosis, malinaw na sabi ni Air Reyes. Huwag mong hayaang mamatay ng masyadong mabilis ang sinuman. Kailangan ko ng kumpletong datos. Nagsara ang kamao ni Major Arman, halos lumabas na sa pinagtataguan. Ngunit pinigilan ni Mang Tonyo ang kanyang braso, mabilis na bumulong. Huwag ngayon. Hindi tayo handa. Lumakad si Reyes papalapit sa mga kama ng mga biktima. Sinuri niya isa-isa, hinawakan ang pulso, tiningnan ang screen ng monitor. Puno ng kalkulasyon ang kanyang mukha na parang isang malamig na siyentipiko na sumusuri ng eksperimento. Tingnan mo ito, sabi niya sa kanyang assistant. Nabigo ang nakaraang injection na pigilan ang immune system. Dadagdagan natin ang dosis sa susunod. Kung magtagumpay, magkakaroon tayo ng perpektong datos para sa huling ulat. Tiningnan ni Mang Tonyo si Major Arman na lumaki ang mga mata. Sir, hindi lang ito pagpatay, ito ay eksperimento sa tao. Yumuko si Major Arman, kumukulo ang kanyang puso. Lahat ng hinala ay kumpirmado sa harap ng kanyang mga mata. Ang anghel ng Maynila ay naglalaro pala ng Diyos. Naghintay sila hanggang sa lumabas muli si Reyes, pagkatapos ay mabilis na kinunan ng video ang kondisyon ng mga biktima gamit ang maliit na kamera. Ilang minuto ang pakiramdam ay parang oras. Nilamigan ang kanilang likod ng malamig na pawis. Bagamat napakalamig ng hangin sa loob ng bodega, nang maging ligtas ang sitwasyon, sumiksik silang dalawa palabas sa gilid na pinto. Kapwa sila humihingal, maputla ang mukha. Sir, sabi ni Mang Tonyo, nanginginig ang kanyang boses. Kung kumalat ang ebidensyang ito, siguradong magkakagulo ang Maynila. Ngunit handa ba tayong harapin ang ganoong kalaking puwersa? Tiningnan ni Major Arman ang madilim na langit na patuloy na bumabagsak ang ulan. Matatag ang kanyang tingin bagamat may bahid ng pagdududa ang kanyang mukha. Wala tayong pagpipilian, Mang Tonyo. Kung mananahimik tayo, mas maraming buhay ang mawawala. Kailangang bumagsak si Reyes, anuman ang kapalit. Sa kanyang kamay, ang maliit na kamera ay mabigat ang pakiramdam, mas mabigat kaysa sa baril. Sa loob nito ay nakaimbak ang nakakapanindig balahibong ebidensya na maaaring maglantad ng katotohanan o maghatid sa kanila sa bingit ng panganib. At sa malayo, isang malabong sirena ang narinig. Hindi alam kung kanino ito, hindi alam kung para kanino, ngunit ng gabing iyon ay tila alam ng Maynila na isang malaking bagyo ang naghihintay. Maaga pa lang ng umaga, ngunit kakaiba ang kapaligiran sa himpilan ng pulisya sa Maynila. Naglalakad ang mga miyembro na may seryosong mukha, naririnig ang bulungan sa bawat sulok na parang may malaking lihim na umiikot. Nakaupo si Major Arman sa kanyang opisina, nakatingin sa maliit na kamera na itinago niya sa nakakandadong drawer. Sa loob ng kamera na iyon ay nakaimbak ang pinakamapanganib na record na hawak niya. Pumasok si Mang Tonyo dala ang folder ng report. Sir, nakopy ko na ang recording sa 3 magkakaibang memory card. Isang akin, isang iniwan ko kay Iya Isabel, at ang isa pa ay nanatili sa kamera. Kung mawala ang isa, mayroon pa ring reserba. Tumango si Major Arman. Magaling. Hindi natin pwedeng maliitin si Reyes. May mga mata siya sa lahat ng dako. Bago pa man sila makapagpatuloy sa pag-uusap, malakas na kinatok ang pinto. Pumasok ang isang batang pulis. Maputla ang kanyang mukha. Sir, may masamang balita. Nakita si Mang Kiko na walang malay sa kanyang bahay. May mga palatandaan na may pilit na pumasok. Agad na tumayo si Major Arman. Dalhin mo ako doon. Wasak ang bahay ni Mang Kiko. Pilit na binuksan ang pangunahing pinto, nakabaligtad ang mga upuan. Nagkalat ang mga basag na salamin.
Sa sala, nakahandusay si Mang Kiko na duguan ang ulo, ngunit humihinga pa rin. Naroon na si E.A. Isabel, abala sa pagbibigay ng paunang lunas. Binugbog siya ng matulis na bagay, mabilis na sabi ni E.A. Isabel. Ngunit maliligtas pa rin kung madala agad sa ospital. Umiinda si Mang Kiko, bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata. Sa mahinang boses, bumulong siya. Alam niya na nagsalita ako, papatayin niya ang lahat ng saksi. Pinakalma ni E.A. Isabel, huwag ka munang magsalita, Mang Kiko. Mag-focus sa paghinga. Nagsara ang kamao ni Major Arman. Walang duda, kumikilos na si Reyes. Ang nag-iisang eyewitness ay halos mapatay. Ibig sabihin, talagang pinanik ni Reyes ang kanilang recording. Kinagabihan, ipinatawag si Major Arman sa tanggapan ng Chief of Police. Isang lalaking may malamig na mukha na nagngangalang Colonel David. Tiningnan niya si Major Arman na may matalim na tingin. Ano ang ginagawa mo, Arman? Magulo ang syudad tungkol sa chismis ni Reyes. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay bayani ng komunidad. Huwag kang gumawa ng problema sa pag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Pinigilan ni Major Arman ang galit. Sa lahat ng respeto, sir, mayroon na akong ebidensya sa recording. Hindi anghel si Reyes tulad ng nakikita ng mga tao. Nagsasagawa siya ng malupit na eksperimento sa tao. Malakas na kinatok ni Colonel David ang mesa. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kung walang warrant, walang kabuluhan ang iyong recording. Huwag mong hayaang masira ang iyong karera dahil sa pagiging padalos-dalos. Alam ni Major Arman. Ang tono ni Colonel David ay hindi lamang babala. May nakatagong banta. Lumabas siya sa silid na may matensyon na mukha. Sa koridor, naghihintay si Mang Tonyo. Ano po, sir? Mahinang sumagot si Major Arman. Mukhang may taong nagpoprotekta kay Reyes sa loob, maging sa pinakamataas na antas. Nang gabing iyon, nagpasya silang magkita sa bahay ni E.A. Isabel. Sa simpleng sala na yon, silang tatlo ay nakaupo ng bilog, pinag-uusapan ang susunod na hakbang. Hindi tayo maaaring umasa sa opisyal na channel, sabi ni E.A. Isabel habang hawak ang memory card sa kanyang kamay. Kung ibibigay natin ang ebidensya sa opisina, baka mawala ito sa loob ng ilang oras. Idinagdag ni Mang Tonyo, maaari nating gamitin ang media. Kung kumalat ang recording na ito sa publiko, hindi na makapagtatago si Reyes. Umiling si Major Arman. Hindi pa. Kung ilalabas natin ngayon ng walang paghahanda, tayo ang akusahan ng paninirang puri. May malakas na network si Reyes. Maaari tayong makulong bago pa man maintindihan ng publiko. Kung gayon, ano ang plano? Tanong ni E.A. Isabel. Tiningnan sila ni Major Arman na may matatag na mukha. Kailangan nating mangalap ng karagdagang ebidensya. Ang recording na ito ang unang hakbang. Kailangan natin ang pagkakakilanlan ng mga biktima na buhay pa sa bodega. Kailangan natin ng record ng eksperimento. Kailangan natin ng iba pang saksi. Kapag nakolekta na ang lahat, saka natin siya pababagsakin. Natahimik silang tatlo. Halos imposible ang gawain na yon. Mga hating gabi, nang umuwi si Major Arman sa kanyang apartment, nakaramdam siya ng kakaiba. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa pasilyo, mabigat ang hangin. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at sa kanyang working table, nawawala ang maliit na kamera. Agad na kinuha ni Major Arman ang kanyang baril, sinuri ang bawat sulok ng silid. Walang bakas ng paglaban, tanging ang drawer na bukas ng maayos. Malinaw na may pumasok gamit ang duplicate na susi. Nagring ang kanyang telepono. Hindi kilalang numero. Maingat na sinagot ni Major Arman. Sa kabilang linya, narinig ang isang mabigat na boses. Akala mo makapagtatago ka sa murang ebidensyang iyan? Huwag kang makialam, Arman, o ang buhay mo ang susunod na papasok sa cargo truck. Click! Naputol ang tawag. Nakatayo si Major Arman ng matigas. Hindi estranghero ang boses na yon. Sigurado siyang boses iyon ng isa sa mga opisyal sa kanyang opisina. Ang traidor ay nasa kanilang sariling hanay. Sa ibang lugar, nakatayo si Reyes sa balkonahe ng kanyang marangyang bahay, nakatingin sa ulan ng gabi ng kalmado. Sa kanyang kamay, ang maliit na kamera na kaninang hapon ay nasa drawer ni Major Arman. Bahagya ang kanyang ngiti. Kumikislap ang kanyang mga mata na puno ng tagumpay. Napakakatuwa, bulong niya.
Akala nila mapababagsak nila ako gamit ang laruang ito. Lumingon siya sa kanyang assistant. Siguraduhin na handa na ang lahat ng bagong voluntaryo para sa pagsusuri bukas. At huwag mong hayaang may sinumang makalabas ng buhay. Tumango ang kanyang assistant nang masunurin. Nang gabing iyon, hindi alam ng Maynila na ang laban sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay nagsisimula pa lamang sa pinakamapanganib na bahagi nito. Malakas ang ulan sa Maynila simula pa madaling araw. Basang-basa ang mga kalsada, malabo ang mga ilaw sa kalsada, natatakpan ng hamog. Nakatayo si Major Arman sa balkonahe ng kanyang apartment, nakatingin sa kawalan patungo sa syudad na nagsisimula ng magising. Gumugulo ang kanyang isip. Nawawala na ang kamera na may mahalagang recording. Si Mang Kiko ay kumatos pa rin sa ospital at malinaw na may maruming kamay sa loob ng pulisya na nagpoprotekta kay Reyes. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nagpadala ng text message si Mang Tonyo, "Sir, mayroon akong isang bagay. Magkita tayo sa lumang pantalan. Huwag kang magdala ng sinuman." Agad na kinuha ni Major Arman ang kanyang kapote at lihim na umalis gamit ang kanyang lumang motorsiklo. Alam niyang mahalaga ang mensahe ni Mang Tonyo. Tahimik ang lumang pantalan. Narinig lamang ang hampas ng alon sa pader na semento. Naghihintay na si Mang Tonyo sa ilalim ng malabong ilaw. Tense ang kanyang mukha. "Ano yan, Tonyo?" mabilis na tanong ni Major Arman. Ibinigay ni Mang Tonyo ang isang brown envelope. "Nakuha ko ito mula sa kontak ko sa kagawaran ng kalusugan. Mga dokumento ng pamamahagi ng gamot ng foundation ni Reyes. May kakaibang tala. Ilang gamot ang nakatala na inilabas para sa research program, ngunit hindi kailanman na itala na dumating sa anumang ospital. Malaki ang halaga." Binuksan ni Major Arman ang mga dokumento. Napakunot ang kanyang noo. Anesthetics, drips, at medical equipment. Ang dami nito ay sapat para sa 12 ng pasyente. Lahat ay nawala ng walang bakas. Ito ay tiyak na ginamit sa experimental warehouse. Tumango si Mang Tonyo. "Nakuha ko rin ang impormasyon na may cargo truck na kikilos ngayong gabi mula sa lumang bodega sa gilid ng Marikina. Kung totoo, maaari nating mahuli." Malayo ang tingin ni Major Arman. Ngunit kung kumilos tayo ng mag-isa ng walang warrant, ituturing tayong lumalabag. Gagamitin iyon ni David upang pabagsakin tayo. Mahinang sumagot si Mang Tonyo, "Sir, walang silbi ang warrant kung may traitor sa loob. Kailangan nating kunin ang panganib na ito. Kung hindi, ililipat ni Reyes ang lahat ng biktima bago pa tayo makakilos." Huminga ng malalim si Major Arman. Mahirap ang desisyon na iyon, ngunit patuloy na tumatakbo ang oras. Nang gabing iyon, nagplano sina Major Arman, Mang Tonyo at Iya Isabel. Sa simula ay tutol si Iya Isabel, ngunit sa huli ay pumayag na sumama dahil siya lamang ang makakapagbigay ng medikal na tulong kung makakahanap sila ng buhay na biktima. "Tatlo lang tayo laban sa malaking network," sabi ni Iya Isabel na may mukha na nag-aalala. "Kung mabibigo, lahat tayo ay maaaring mawala." Tiningnan sila ni Major Arman. Mas mabuti pang mamatay sa pakikipaglaban kaysa manahimik na makita silang sinasakripisyo ang mga inosente. Eksaktong 11:11 ng gabi, dumating sila malapit sa lumang bodega na binanggit ni Mang Tonyo. Malaki ang gusali, nabakbak ang pintura ng dingding, basag ang mga bintana. Mula sa malayo, nakaparada ang isang puting cargo truck. Umaandar pa rin ang makina. Ilang matitipunong lalaki ang nagbabantay sa paligid. "Kailangan nating makahanap ng butas para makapasok," bulong ni Major Arman. "Huwag kang padalos-dalos." Gumapang sila mula sa gilid ng gusali, tumagos sa basang damo. Sumilip si Major Arman sa siwang ng bitak na dingding. Mula sa loob ay narinig ang pag-inda ng tao, tunog ng kalansing ng kadena, at matalim na amoy ng gamot. Tinakpan ni Iya Isabel ang kanyang bibig, halos maiyak. "Diyos ko, buhay pa sila." Biglang bumukas ang pinto ng bodega. Isang lalaki na nakasuot ng doctor's coat ang lumabas habang nakikipag-usap sa cellphone. Malinaw na nakikita ang kanyang mukha sa ilalim ng ilaw. Ayon si Reyes. "Ihanda ang lahat. Bukas ng umaga, aalis ang barko patungong ibang bansa. Lahat ng sample ay kailangang nasa barko ngayong gabi. Huwag kang mag-iwan ng anuman," malakas niyang sabi, at pagkatapos ay pumasok muli. Napahinga ng malalim si Major Arman. Hindi na mapag-aalinlanganan ang ebidensya.
Si A. Reyes mismo ang namumuno. Ngunit bago pa man sila makakilos, may lumitaw na isa pang boses sa likuran. Itabi ang inyong mga sandata, Arman. Sabay-sabay na lumingon sina Major Arman at Mang Tonyo. Mula sa dilim, lumitaw ang isang figura na nakasuot ng uniforme ng pulisya. Nakatutok ang baril, tumama ang ilaw ng kalsada sa kanyang mukha, si Colonel David. Sinabi ko na sa iyo, Arman, malamig niyang sabi. Huwag kang makialam. Akala mo kaya mong tapatan ang network na ito gamit lamang ang 2 tao at isang babaeng doktor. Nanginginig si A. Isabel, ngunit mahinang bumulong si Mang Tonyo, Sir, napalibutan na tayo. Tama nga. Mula sa likod ng bodega, lumabas ang ilang armadong lalaki, kinordon sila. Bumalik si A. Reyes sa pinto ng bodega, tiningnan si Major Arman na may ngiti na nasisiyahan. Matapang na Major, inaasahan ko na makakarating ka rito. Nakakalungkot lang na ang iyong tapang ay hindi kasama ng talino. Nagsara ang kamao ni Major Arman, pinipigilan ang emosyon. A. Reyes, sa madaling panahon ay mabubunyag ang lahat ng ito. Hindi ka maaaring magtago magpakailanman sa likod ng pera at kapangyarihan. Mahinang tumawa si A. Reyes. Hindi ako ang nagtatago, Arman. Kayo ang mawawala ngayong gabi. Sino ang maniniwala? Nasa akin na ang iyong recording. Si Mang Kiko. Ngayon, lahat ng saksi ay patatahimikin ko at bukas ay ituturing ka ng syudad na traidor. Idinagdag ni Colonel David sa sarkastikong tono. Bukas ng umaga, makakahanap tayo ng 3 bangkay malapit sa baybayin. Maniniwala ang lahat na namatay ka sa isang shootout dahil sa paglaban sa batas. Tapos na. Tinakpan ni A. Isabel ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Handa si Mang Tonyo na bumunot ng baril ngunit mas marami ang kalaban. Matatalim na tiningnan ni Major Arman sina A. Reyes at Colonel David. Sa kanyang puso, nangako siya na kung ito ang katapusan ngayong gabi, hindi siya aalis ng walang sugat. Ngunit eksaktong sa sandaling nagsimulang lumapit ang mga armadong lalaki, narinig ang malakas na putok mula sa malayo. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa bodega, nag-iwan ng kumpletong dilim. Sumabog ang sigawan ng gulat. Agad na bumulong si Major Arman sa kanyang team. Ito ang pagkakataon natin. Kumilos na ngayon. Umalinggaw ang tunog ng putok ng baril sa pagitan ng mga lumang gusali. Ganap na namatay ang mga ilaw sa bodega, nag-iwan ng matinding dilim na tanging ang kidlat lamang ng bala ang nagbibigay ng liwanag. Agad na hinila ni Major Arman sina Mang Tonyo at A. Isabel upang magtago sa likod ng tambak ng mga kalawang na container. Tahimik! Huwag kayong gumawa ng anumang ingay, mahina niyang bulong. Ang sigawan ng mga tauhan ni A. Reyes ay nahaluan ng gulat. Sino iyon? Hanapin ang pinagmulan ng putok. Nagsimulang maglinlang ang mga flashlight sa silid. Ngunit ang direksyon ng bala ay nagmula sa labas ng bakod ng bodega. Pinikit ni Major Arman ang kanyang mga mata. Hindi ito tulong mula sa pulisya. Sino man sila, mayroon silang sariling interes. Mabilis na bumulong si Mang Tonyo. Sir, maaari nating gamitin ang sandaling ito upang makapasok sa loob. Kung totoo na may buhay na biktima, sila ay nasa likurang silid. Tiningnan ni Major Arman si A. Isabel. Maputla ang mukha ni A. Isabel, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tumango siya. Handa ako, sir. Basta mailigtas sila. Mabilis silang 3 na gumalaw, tumagos sa madilim na pasilyo ng bodega. Mas matindi ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng dugo. Halos masuka si A. Isabel, ngunit pinigilan siya ni Major Arman. Sa isa sa mga silid, nakita nila ang nakakapanindig balahibong tanawin. Dose-dosenang bakal na kama ang nakasalansan. Ang mga katawan ng tao ay nakagapos, may intravenous tube at mga kable ng makina. Ang ilan ay gumagalaw pa rin ng mahina, ang iba ay wala ng buhay. Tumakbo si A. Isabel sa isa sa mga kama. Humihina pa. Dalian nyo, tulungan nyo akong alisin ang mga gapos. Tumulong si Major Arman sa pagtanggal ng mga gapos ng pasyente. Samantala, nagbabantay si Mang Tonyo sa pinto. Sir, wala na tayong masyadong oras. Kung malaman nila na narito tayo, tapos na tayo. Biglang mula sa likuran ay narinig ang tunog ng pagkaluskos. Isang lalaki na nakasuot ng itim na damit ang lumitaw mula sa dilim, may dalang baril na may silencer. Hindi siya tauhan ni A. Reyes. Iba ang kanyang damit, mas propesyonal.
Huwag kayong sumigaw, malamig niyang sabi. Hindi ako kalaban niyo. Itinutok ni Major Arman ang kanyang baril. Sino ka? Bahagyang ibinaba ng lalaki ang kanyang baril at pagkatapos ay inalis ang kanyang maskara. Manipis ang mukha, may peklat sa sentido. Ako si Danilo. Dating miyembro ng pulisya. Alam ko ang ginagawa ni Reyes. Hindi ako rito para sa inyo, kundi para pigilan ang delivery ngayong gabi. Nag-isip saglit si Major Arman. Kung gayon, tulungan mo kaming ilabas ang mga biktima na ito. Umiling si Danilo. Impossible iyon. Masyadong marami sila at aalis ang barko bago magbukang liwayway. Ang tanging magagawa ninyo ngayon ay ilabas ang isang saksi. Isang tao lamang ang sapat para pabagsakin si Reyes sa korte. Kung susubukan niyong iligtas silang lahat, lahat kayo ay mamamatay. Tiningnan ni Isabel si Major Arman na lumuluha ang mga mata. Sir, hindi natin sila maaaring iwanan. Lahat sila ay tao. Natahimik si Major Arman. Wasak ang kanyang puso nang marinig iyon, ngunit alam niyang tama si Danilo. Tatlo lamang sila laban sa dose-dosenang armadong tao at malinaw na pinoprotektahan ni Colonel David C. Reyes. Biglang narinig ang tunog ng yapak na papalapit. Lumitaw si Colonel David sa pinto kasama ang dalawa niyang tauhan. Pula ang kanyang mukha sa galit. Inaasahan ko na matigas ka ng ulo. Itinaas niya ang kanyang baril, itinutok kay Isabel. Sumuko kayo ngayon o papatayin ko siya. Agad na mabilis na gumalaw si Danilo, pinaputukan ang kanyang baril. Isa sa mga tauhan ni Colonel David ay bumagsak agad. Nagsimulang umulan ng bala sa silid. Nagbasag-basag ang mga salamin. Hinila ni Major Arman si Isabel upang magtago. Samantala, bumawi si Mang Tonyo ng putok. Nakataka si Colonel David palabas ng silid habang sumisigaw, huwag ninyong hayaang makatakas sila. Buhay o patay, hulihin sila. Nagulo ang labanan sa loob ng bodega. Nagbigay ng senya si Danilo kay Major Arman. Sumunod kayo sa akin. Alam ko ang daan palabas. Silang tatlo ay tumakbo sa isang makitid na pasilyo sa likod ng bodega. Patuloy na sinusubukan ni Isabel na dalhin ang isang pasyente na mahina pa rin sa tulong ni Mang Tonyo. Nang halos makarating sila sa lihim na exit, biglang narinig ang mabigat na boses mula sa loudspeaker sa labas ng bodega. Boses ayon ni Reyes. Arman, saludo ako sayo. Ngunit nagkamali ka ng pinili. Ang bawat hakbang mo ay nakalkula ko na. Tandaan, hindi lang ako ang kalaban mo, kundi isang bagay na mas malaki. Palayain ang saksing iyon at marahil ay maaari pa rin kitang mawala sa mas marangal na paraan. Huminto saglit si Major Arman, nanigas ang kanyang mukha. Reyes, makinig ka ng mabuti. Kahit kailangan kong mawala ng buhay, ibubunyag ko ang iyong kabulukan. Narinig ang tawa ni Reyes. Tingnan lang natin. Nakahanap sila ng paraan palabas sa likuran, dumaan sa maliit na kabubatan patungo sa kalsada. Ginabayan sila ni Danilo sa isang sasakyan na inihanda na. Dalhin ang pasyente sa ligtas na lugar, mabilis niyang sabi. Pipigilan ko sila hanggat kaya ko. Ngunit tandaan, huwag kayong maniniwala kanino man sa pulisya maliban sa inyong sarili, Arman. Tiningnan ni Major Arman si Danilo na may paggalang. Kung makakaligtas tayo, titiyakin ko na hindi ka na ituturing na traidor. Bahagyang ngumiti si Danilo. Hindi ko kailangan ng pagkilala. Kailangan ko lang bumagsak si Reyes. Pagkatapos ay lumingon siya at pumasok muli sa dilim ng bodega. Samantala, muling pumutok ang baril. Mabilis na pinatakbo ni Mang Tonyo ang sasakyan, tumagos sa basang kalsada. Inaalagaan ni Isabel ang pasyente na mahina pa rin sa likuran. Samantala, nakaupo si Major Arman sa harap na may malungkot na mukha. Alam niyang ang gabing iyon ay simula pa lamang. Malaya pa rin si Reyes, may kapangyarihan pa rin si Colonel David sa pulisya. At ngayon, may dala silang buhay na saksi na maaaring maging susi o ang pinakamapanganib na pasanin. Tiningnan ni Major Arman ang tuwid na kalsada sa harap. Sa kanyang puso ay bumulong siya. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Patuloy na umandar ang lumang sasakyan na minamaneho ni Mang Tonyo sa basang kalsada ng Maynila. Hindi pa rin tumitila ang ulan, nagpapahirap sa paningin. Sa likurang upuan, sinusubukan ni Isabel na patatagin ang kondisyon ng pasyente na kanilang dinala mula sa bodega.
Payat ang kanyang katawan, maputla ang mukha, nakakabit pa rin ang sa kanyang braso. Hinal na hinal siya, ngunit may mga palatandaan na nagsisimula nang bumalik ang kanyang kamalayan. Sir, nagsisimula na siyang gumalaw, sabi ni A.I. Isabel na nag-aalala. Lumingon si Major Arman. Dahan-dahang nagdilat ang mga mata ng pasyente, nakatingin sa kawalan patungo sa bubong ng sasakyan. Tuyong-tuyo ang kanyang labi, mahina ang kanyang boses. Saan? Saan ako? Hinawakan ni A.I. Isabel ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon. Dinala ka namin palabas sa lugar na yon. Lumapit si Major Arman. Ano ang pangalan mo? Saglit na natahimik. Sinubukan ng lalaki na alalahanin at pagkatapos ay bumulong, Benny. Tumango si Major Arman. Benny, makinig ka ng mabuti. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari doon. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Nanginginig si Benny, malakas ang pagyanig ng kanyang katawan. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Si doktor na yon, si Reyes. Sinabi niya makakakuha kami ng trabaho. Sinabi niya na may proyekto sa ospital. Naniwala kami, ngunit pala. Ginawa kaming subject ng eksperimento. Napahikbi si A.I. Isabel, tinakpan ang kanyang bibig. Napakuyom ang ngipin ni Mang Tonyo habang patuloy na nakatutok sa kalsada. Pinigilan ni Major Arman ang kanyang emosyon. Ano ang ginawa nila sa'yo, Benny? Walang laman ang tingin ni Benny. Binigyan kami ng gamot, pinilit na sumali sa mga pagsusuri. Mayroong napasong ang katawan, mayroong nanigas ang mga ugat. Kung mayroong namamatay, sinasabi lang nila na nabigo at pagkatapos ay itatapon sa truck. Nagpanggap akong patay para makaligtas. Hinawakan ni A.I. Isabel ang kanyang mga kamay. Diyos ko! Huminga ng malalim si Major Arman. May nakita ka bang pulis sa loob, Benny? Mahinang tumango si Benny. May pulis. Nakasuot siya ng uniforme. Tinawag nila siyang David. Dinala niya ang permit, sinabi niya na ligtas ang lahat. Simula noon, walang sinumang makatakas. Sumilip si Mang Tonyo sa rear view mirror. Sir, ibig sabihin, malinaw na hindi lang pinoprotektahan ni David si Reyes, direkta siyang bahagi ng eksperimento na yon. Yumuko si Major Arman, nakatingin kay Benny. Malaki ang naitulong mo. Magpahinga ka na. Poprotektahan ka namin. Muling ipinikit ni Benny ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang katawan sa kandungan ni A.I. Isabel. Huminto sila sa isang safe house na pag-aari ng isang dating kakilala ni Major Arman na mapagkakatiwalaan, isang simpleng bahay sa gilid ng bayan na malayo sa gitna ng kaguluhan. Sa loob, agad na inihanda ni A.I. Isabel ang isang simpleng silid para alagaan si Benny. Nilinis niya ang mga sugat, pinalitan ang at sinuri ang presyon ng dugo. Napakalambot niya, paliwanag ni A.I. Isabel. Kung hindi siya agad maaasikaso sa ospital, maaaring lumala ang kanyang kondisyon. Matatalim na tiningnan ni Major Arman. Kung dadalhin natin siya sa ospital, malalaman ni David. Mayroon si Reyes na tao sa lahat ng dako. Alam ni A.I. Isabel na tama si Major Arman. Palalim na ang gabi. Nakaupo si Major Arman sa sala, sinisindihan ang isang sigarilyo na matagal na niyang iniwan. Lumapit si Mang Tonyo sa kanya. Puno ng tanong ang kanyang mukha. Sir, hanggang kailan natin kayang magtagal ng ganito? Hindi tayo maaaring magtago magpakailanman. Siguradong alam na ni Reyes na dinala natin si Benny. Tiningnan ni Major Arman ang usok ng sigarilyo na lumilipad sa hangin. Kaya nga, Tonyo, kailangan nating lumaban. Napakahalaga ng buhay na ebidensyang ito. Kung mananahimik tayo, darating sila upang hanapin tayo. Kung kikilos tayo, mayroon tayong pagkakataon. Napakitid ang mga mata ni Mang Tonyo. Ibig mong sabihin, sir, bukas kailangan nating makipagkita sa nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan natin. Si Mang Kiko. Kung gising na siya, maaari siyang maging karagdagang saksi. Kailangan natin ng 2 boses upang labanan si Reyes. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. At kung hindi makaligtas si Mang Kiko? Madilim ang tingin ni Major Arman sa gabi sa labas ng bintana. Kung gayon, tayo na lang ang matitira at kailangan nating maging handa na mawala ng lahat. Makalipas ang ilang oras, narinig ang tunog ng yapak sa bakuran ng bahay. Agad na kinuha ni Major Arman ang kanyang baril.
Sumilip si Mang Tonyo sa siwang ng kurtina. Sir, may tao sa labas. Nag-iisa. Naghanda sila. 3 beses na kumatok ang pinto ng mahina. Narinig ang isang basag na boses. Ako ito, Danilo. Maingat na binuksan ni Major Arman ang pinto. Pumasok si Danilo. Puno ng alikabok at tuyong dugo ang kanyang mukha. Ano ang nangyari sa bodega? Mabilis na tanong ni Major Arman. Umupo si Danilo, hinubad ang kanyang jacket. Wasak ang bodega. Inilipat nila ang ilang biktima sa barko. Ngunit nagawa kong guluhin ang delivery. Galit na galit si Reyes. Ngayon ay siguradong magmamadali siyang hanapin kayo. Seryoso siyang tiningnan ni Major Arman. Mayroon tayong isang buhay na saksi na nagngangalang Benny. Nakita niya mismo ang paglahok ni David. Umupo ng tuwid si Danilo. Kung gayon, kailangan niyong kumilos ng mabilis. Bukas ng umaga, gagamitin ni Reyes ang lahat ng kanyang koneksyon upang takpan ang balitang ito. Kung malalaman na buhay pa si Benny, siya ang unang target. Lumabas si Isabel mula sa silid, pagod ang kanyang mukha. Tulog pa siya, ngunit napakahina ng kanyang katawan. Kailangan niya ng ospital. Umiling si Danilo. Hindi opsyon ang ospital. Kailangan natin ng mas ligtas na lugar. Mayroong lumang klinika sa labas ng bayan na pinamamahalaan ng dating medical volunteer. Mapagkakatiwalaan sila. Dalhin niyo siya doon bago magbukang liwayway. Tiningnan ni Major Arman ang lahat ng nasa silid. Pagod ang kanilang mga mukha, puno ng sugat, ngunit may maliit na apoy na umiilaw pa rin. Alam niyang mapanganib ang pagpipiliang ito, ngunit alam din niyang wala na silang masyadong oras. Sige, matatag niyang sabi. Bukas bago sumikat ang araw, dadalhin natin si Benny palabas ng bayan. At pagkatapos noon, hindi na makakatulog ng tahimik si Reyes. Sa labas ng bahay, huminto ang ulan, ngunit sa malayo ay nakikita na ang mga ilaw ng itim na kotse na umiikot sa highway. Parang naghahanap ng address. Isang malinaw na tanda, nagsisimula pa lamang ang laro. Ang hangin sa madaling araw ay mamasa-masa. Tahimik pa rin ang mga kalsada sa gilid ng Maynila. Narinig lamang ang tunog ng kuliglig at paminsan-minsan ay ang tahol ng aso. Nakatayo si Major Arman sa balkonahe ng safe house, nakatingin sa lumang sasakyan ni Mang Tonyo na mainit na ang makina. Sa loob, abala si Isabel sa paghahanda ng simpleng kagamitan upang mapanatili ang kondisyon ni Benny. Samantala, sinusuri ni Danilo ang baril na kanyang dala. Handa na ba ang lahat? Mahina sabi ni Major Arman. Handa na, sir, sagot ni Mang Tonyo. Bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagod. Tumango si Isabel habang nakatingin kay Major Arman. Kailangan agad dalhin si Benny. Hindi stable ang kanyang presyon ng dugo. Kung maantala, baka mawala natin siya. Lumingon si Major Arman kay Danilo. Sigurado ka ba naligtas ang klinikang iyon? Sinindihan ni Danilo ang sigarilyo, ibinuga ang usok sa malamig na hangin. Ang may-ari ay dating medical volunteer. Anti-corruption sila, walang kaugnayan kay Reyes o David. Kung mayroong lugar na mapagkakatiwalaan, iyon lang. Tinapik ni Major Arman ang balikat ni Mang Tonyo. Sige, aalis na tayo ngayon. Tandaan, huwag kayong magkakamali. Isang maling hakbang, makikita nila tayo. Dahan-dahang umandar ang lumang sasakyan, tumagos sa madilim na kalsada. Ang mga ilaw sa harap ay tumatama sa makitid na kalsada na napapalibutan ng mga puno na basa ng hamog. Nakahiga si Benny sa likurang upuan, maputla ang mukha, hinal na hinal. Nakaupo si Isabel sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Nakaupo si Major Arman sa harap. Patuloy na sinusubaybayan ang kalsada. Alam niyang may mga espiya si David sa lahat ng dako. Maaari silang maghintay sa isang kanto. Sir, putol ni Mang Tonyo sa katahimikan. Ano ang plano pagdating natin? Hindi tayo maaaring tumakas magpakailanman. Lalong lumalakas si Reyes araw-araw. Natahimik si Major Arman saglit. Kailangan nating mangalap ng ebidensya. Si Benny ang susi na saksi. Kung magkamalay si Mang Kiko, mayroon tayong 2 boses. Sa gayon, hindi na makapagtatago si Reyes magpakailanman. Idinagdag ni Danilo na nakaupo sa tabi ni Isabel, ngunit huwag nating kalimutan, kontrolado ni David ang mga otoridad bago pa man kumalat ang ebidensya sa publiko, lahat tayo ay buhay na target.
Mukhang tahimik ang paglalakbay hanggang sa dumaan sila sa isang lumang tulay sa lugar ng Marikina. Biglang mula sa kabilang direksyon, maliwanag na umilaw ang mga ilaw ng truck, nakakasilaw sa mga mata. Huminto ang truck sa gitna ng tulay, hinarangan ang kalsada. Pipatay, bulong ni Mang Tonyo, malakas na inapakan ang preno mula sa dilim. Dalawang iba pang itim na sasakyan ang lumitaw, kinordon sila mula sa likuran. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng sasakyan, kasunod ng mabibigat na yapak. Lumitaw ang mga anino ng mga armadong tao, kinordon sila. Napakapit si E.I. Isabel kay Benny. Major Arman. Nanginginig ang kanyang boses. Nakataas na ang baril ni Major Arman. Kalma, hindi pa tayo talo. Isang lalaki ang lumapit mula sa direksyon ng truck. Matangkad, matatag ang mukha na may malamig na ngiti. Ayon si Colonel David. Sinabi ko na sa iyo, Arman, malakas niyang sabi. Huwag kang makialam. Pinabilis mo lang ang iyong kamatayan. Lumabas si Major Arman mula sa sasakyan. Nakataas ang baril. At sinabi ko na sa iyo, David, hindi mo kayang patayin ang hustisya. Kahit ako ay bumagsak, hahanapin ka pa rin ng katotohanan. Mahinang tumawa si David. Akala mo kayang pabagsakin ni Benny, ang mahinang saksi sa likuran, si Reyes. Kahit siya ay magsalita, sino ang maniniwala? Lahat ng dokumento, lahat ng recording ay nasa amin na. May dala ka lang na pabigat. Lumabas si Danilo, nakatayo sa tabi ni Major Arman. Nakatutok ang baril kay David. Kung totoo na may kapangyarihan kayo, bakit kailangan pang abalahin ang sarili sa pagharang ng kalsada ng ganito? Takot ba kayo? Naging matalim ang tingin ni David. Nagbigay siya ng senya sa kanyang mga tauhan. Sumabog ang putok ng baril. Nagtago sina Major Arman at Danilo sa likod ng sasakyan, bumawi ng putok. Agad na mabilis na inurong ni Mang Tonyo ang sasakyan, sinusubukang gumawa ng puwang para makatakas. Sumisigaw si E.I. Isabel habang nakayuko, pinoprotektahan si Benny gamit ang kanyang katawan. Nagsimula ang habulan. Mabilis na umandar ang sasakyan ni Mang Tonyo, tumagos sa makitid na kalsada. Samantala, humahabol ang mga itim na sasakyan mula sa likuran. Tumama ang mga bala sa body ng kanilang lumang sasakyan. Nagbasag-basag ang mga salamin. Dalian mo, Tonyo. Huwag mong hayaang makalapit sila, sigaw ni Major Arman. Napakuyom ang ngipin ni Mang Tonyo, niliko ng matalim ang manibela, dumaan sa matarik na kurbada. Lumana ang sasakyan natin, sir. Hindi tayo maaaring tumakas magpakailanman. Pinaputukan ni Danilo ang kanyang baril mula sa likurang bintana, nagtagumpay sa pagpapahulog ng isa sa mga humahabol na sasakyan at nabangga sa puno. Ngunit ang isa pang sasakyan ay patuloy na sumusunod. Nagsimulang magdilang anghel si Benny. Nanginginig ang kanyang katawan. Nataranta si E.I. Isabel. Kailangan niya ng tulong ngayon. Kung patuloy na gaganituhin, baka hindi siya makatagal. Mabilis na nag-isip si Major Arman. Sa harap niya, dalawa ang sangay ng kalsada. Ang isa ay patungo sa pangunahing kalsada ng bayan, ang isa naman ay patungo sa maliit na kabubatan na bihira ng daanan. Kanan, Tonyo, pasok sa kabubatan, utos niya. Biglang lumiko ang sasakyan, pumasok sa mabatong kalsada. Ang matataas na puno ay nagtakip sa paningin, nagpapahirap sa humahabol na sasakyan. Pinabilis ni Mang Tonyo ang gas ng buong lakas bagamat lumulukso ang gulong ng sasakyan sa mga lubak-lubak na kalsada. Unti-unting lumayo ang tunog ng putok ng baril. Sa wakas, huminto ang kanilang sasakyan sa gitna ng kabubatan. Umuusok ang makina. Lahat ay natahimik. Narinig lamang ang paghingal ng bawat isa. Lumingon si Major Arman sa lahat ng tao. Mayroon lang tayong kaunting oras bago nila tayo muling matagpuan. Kailangan nating magpatuloy sa paglalakad. Tiningnan ni E.I. Isabel si Benny na halos mawalan na ng malay. Hindi siya makakalakad. Paano natin siya dadalhin? Hinubad ni Danilo ang kanyang jacket, pinunit ang tela, at gumawa ng improvised na stretcher. Sabay-sabay nating buhatin. Kung gusto nating mabuhay, wala nang ibang pagpipilian. Tumango si Major Arman. Sige, patungo tayo sa maliit na kalsada sa kanluran. Kung makakatawid tayo sa ilog, mawawala ang kanilang bakas. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Sana ay umabot pa tayo bago magbukang liwayway.
Sa mabibigat na hakbang, nagsimula silang pumasok sa makapal na kabubatan, dala ang buhay na saksi na maaaring magpabagsak sa isang higante. Ngunit sa likuran, ang anino ni na David at E. Reyes ay patuloy na nagbabanta. Hindi kailanman malayo. Nagsisimula ng bumaba ang hamog ng umaga sa maliit na kabubatan sa kanluran ng Maynila. Mabibigat ang mga yapak ng grupo na nagbubuhat kay Benny na lalong humihina. Nagsisimula palang umawit ang mga ibon, ngunit ang tensyon ay nagpatigil sa tunog ng kalikasan. Si Major Arman ang nangunguna, hawak ang kanyang baril. Sa likuran niya, buhat ni Mang Tonyo at Danilo ang improvised na stretcher kung saan nakahiga si Benny. Patuloy na sinusuri ni A.I. Isabel ang pulso ng kanyang pasyente. Maputla ang kanyang mukha, pinipigilan ang gulat. Konting tiis pa, bulong ni Major Arman. Sa dulo ng kagubatan na ito ay may maliit na kalsada. Kung makakarating tayo doon, ilang kilometro na lang ang klinika. Ngunit, narinig ang tunog ng sanga na nabasag sa kanang bahagi. Agad na itinaas ni Major Arman ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas na huminto. Lahat ay natahimik. Mula sa likod ng hamog, dahan-dahang lumitaw ang anino ng mga armadong tao, kinordon sila. At mula sa gitna nila, lumitaw si Colonel David. Pawis na pawis ang kanyang mukha, ngunit malamig pa rin ang kanyang tingin. Sinabi ko na sa'yo, Arman, sabi niya sa mabigat na boses. Wala kang labasan. Itinutok ni Major Arman ang baril. Masyado ka nang lumayo, David. Hindi ka na pulis. Isa ka lang alipin ni E. Reyes. Bahagyang umiti si David. Kung ako ay aso, kung gayon ako ay aso na alam kung sino ang amo nito. Ikaw ay isang hangal na kabalyero na nagsasakripisyo para sa laro na hindi mo kailanman mapapanalunan. Narinig ang isa pang yapak mula sa kabilang direksyon. Mula sa likod ng hamog, lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit, tuwid ang tindig na may tingin na puno ng otoridad. Ayon si E. Reyes. Nagulantang si E. Isabel. E. Reyes, ikaw mismo ang dumating. Dahan-dahang lumakad si E. Reyes papalapit. Malinis ang kanyang mga kamay, walang armas. Minsan, ang isang hari ay kailangang bumaba sa larangan ng digmaan. Lalo na kung ang kalaban ay isang langaw na masyadong maingay. Ang kanyang tingin ay tumagos kay Major Arman. Akala mo ba kaya mo akong pigilan sa pagdadala ng saksi na halos mamamatay na yon? Napakuyom ang ngipin ni Major Arman. Pinatay mo ang 29 na taong iyon, E. Reyes. Ikaw at si David, kailangan niyong magbayad. Tumawa si E. Reyes. Ang kanyang mababang boses ay nagpapayanig sa hangin. Ang mga bangkay na yon, maliit na sakripisyo lang sila. Mga taong masyadong marami ang alam. Kung hindi ako ang aalis sa kanila, gagawin ng iba. Ang mundong ito ay pag-aari ng matatapang na kayang maging marumi, Arman, at masyado kang malinis para mabuhay. Sinubukang tumayo si Benny bagamat mahina, halos hindi marinig ang kanyang boses. Ikaw ang nag-utos. Sumilip si E. Reyes kay Benny at pagkatapos ay lumapit. At ikaw, mahinang saksi, akala mo ba kaya kang pabagsakin ng boses mo? Tingnan mo ang paligid mo. Ang pulisya ay nasa ilalim ng kontrol ni David. Ang aking mga politiko ay binili. Ang media ay pinatahimik ko. Isa ka lang alikabok. Isang hakbang ang ginawa ni Major Arman. Hindi, E. Reyes. Ang tanging dahilan kung bakit ka dumating ng mag-isa ay dahil sa takot ka. Alam mo na kapag lumabas ang katotohanan, lahat ay babalik sa'yo. Biglang narinig ang tunog ng putok ng baril, ngunit hindi mula kay Major Arman o sa mga tauhan ni David. Tumama ang bala sa puno malapit sa ulo ni E. Reyes, nagulat siya. Mula sa kanlurang bahagi, lumitaw ang ilang lalaki na nakasuot ng sibilyan na may mahabang baril. Isang matandang lalaki ang nangunguna, sinusuportahan ng 2 tao. Matamlay ang kanyang mga mata, mahina pa rin ang kanyang katawan. Ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga hakbang. Si Mang Kiko. Tinakpan ni E. Isabel ang kanyang bibig, umiiyak sa tuwa. Diyos ko, gising na siya. Itinuro ni Mang Kiko si E. Reyes gamit ang nanginginig na kamay. Iyon siya, iyon ang taong iyon. Siya ang nag-utos ng delivery at ng pagpatay. Narinig ko mismo. Sa unang pagkakataon, nawala ng kontrol si E. Reyes. Lumingon siya kay David na may matalim na tingin. Hinayaan mo siyang mabuhay. Mukhang nag-aalangan si David.
Hawak niya ang baril ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Sinamantala ni Major Arman ang sandaling iyon. David, makinig ka sa akin. Sa lahat ng ito, naging kalasag ka lang. Sasakripisyo ka ni A. Reyes anumang oras. Kung may natitira ka pang dangal bilang pulis, ihinto mo na ito ngayon. Nanahimik ang kapaligiran, narinig lamang ang paghinga ng lahat. Itinaas ni David ang kanyang baril, itinutok niya, ngunit hindi kay Major Arman. Itinutok niya ang kanyang baril kay A. Reyes. Tama na, Doktor, sawa na akong maging alipin mo. Matatalim na tiningnan siya ni A. Reyes. Hambog na pekang. Akala mo ba pagkatapos ng lahat ng ito ay tatanggapin ka pa nila? Pareho na tayong marumi. Hinila ni David ang gatilyo. Bang! Tumagos ang bala sa tiyan ni A. Reyes. Bumagsak siya, dumadaloy ang dugo ngunit buhay pa rin. Nagtaranta ang natitirang tauhan ni A. Reyes. Sumabog ang putok ng baril. Masigasig na lumaban sina Major Arman, Danilo, at Mang Tonyo. Yumuko si A. Isabel, pinoprotektahan si Benny. Umalinggaw ang sigawan at putok ng baril sa kabubatan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto na pakiramdam ay isang siglo, humina ang tunog ng putok ng baril. Marami sa mga tauhan ni A. Reyes ang bumagsak. Humihingal si David. Umaaso pa rin ang kanyang baril. Nakahandusay si A. Reyes. Basa ng dugo ang lupa. Lumapit si Major Arman, itinutok ang baril sa ulo ni A. Reyes. Ito ang katapusan ng iyong laro. Bumuga si A. Reyes, nakangiti pa rin ng sarkastiko. Akala mo ba ang pagpatay sa akin ay magpapabago sa mundo? Laging may isa pang A. Reyes. Ang mundong ito ay pag-aari ng matatapang. Matatalim na tiningnan siya ni Major Arman. Maaaring tama ka, ngunit kahit papaano, ngayong araw ay hindi ito sayo. Bang! Tumagos ang bala ni Major Arman sa dibdib ni A. Reyes. Bumagsak ang katawan ng lalaki. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatingin sa kawalan patungo sa umaga na nagsisimula ng lumiwanag. Sa wakas, sumikat ang araw. Ang kulay kahel na ilaw ay tumagos sa hamog, nagbibigay liwanag sa pagod na mukha ng mga nakaligtas. Umiyak si A. Isabel sa tuwa habang yakap-yakap si Benny na buhay pa rin. Nakaupo si Mang Kiko sa lupa, nakatingin sa langit na lumuluha ang mga mata. Inilapag ni David ang kanyang baril, yumuko. Masyado na akong lumayo, ngunit kahit papaano ay binayaran ko ito. Tiningnan siya ni Major Arman. Hahatulan ka ng batas. Kailangan mo pa ring panagutan, David. Ngunit pinili mo ang tamang panig sa huling sandali. Hinawakan ni Mang Tonyo ang balikat ni Major Arman. Sir, nagtagumpay tayo. Ang 29 na buhay na yon ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Tiningnan ni Major Arman ang umaga na nagsisimula ng maliwanag. Hindi pa, Tonyo. Mahaba pa ang paglalakbay. Ngunit kahit papaano, ngayong araw ay may boses pa rin ang katotohanan.